What's up mga kabukid? Sa video na to, i-share ko sa inyo yung simpleng setup ng light trap para magamit nyo rin sa inyong mga gardens, and effective ito pang attract and pang trap ng mga insekto sa inyong mga gardens. Welcome back mga kabukid dito sa The Agrilenial. Ako pa rin si Reven Costales, and sa video na to, ipapakita ko sa inyo itong setup namin ng light trap. So papakita natin to kung paano namin ginawa and paano namin siya sinet up. Tapos papakita ko sa inyo kung ano yung mga parts niya and iba pa mga kailangan nyo matutunan kapag gumagawa kayo ng light trap. Pero bago natin i-start yung video natin, make sure to click that like button habang pinapanood nyo to, and kung magustuhan ninyo, and subscribe na rin kayo dito sa The Agrilenial. Marami po kayong natututunan. So let's start our video. Alright, so kasama natin dito si Kuya Ed. Hi Kuya Ed, kuya ka muna. Ayan. Okay, pakita muna natin yung parts ng ating light trap. So unahin na natin tong planggana. So kailangan natin ng catch basin kasi dito may ipon yung mga insekto natin. Titimplahan natin to ng tubig, tapos may molasses tayong ilalagay dyan, tsaka natural pest repellent, preferably yung EM5, or kung walang EM5 pwede yung chili based na pinang-i-spray natin. Okay, and syempre yung ating bumbilya. Ayan, Kuya Ed, pakiangat mo nga yung ating lens hood. Ay, yung lens hood tuloy, bulb hood. Ayan, so kita ninyo yung ating bumbilya ay incandescent, preferably around 20 to 30 watts yung kailangan siya mainit. Kung pipili kayo ng bumbilya, kailangan nyo umiinit na bumbilya. Hindi pwedeng LED na hindi umiinit, kasi ang papatay talaga dun sa insekto ay yung init ng bumbilya. Basically, pang-attract yung ilaw, yung kulay niya, kasi kulay dilaw din yan. Preferably din yung dilaw, kasi nga nabanggit natin sa mga previous videos natin na kapag ang kulay dilaw ay isa sa mga pinaka-attractive na colors para sa mga insekto. So, yun yung mag-a-attract sa kanya, yung bumbilya. And then, at the same time, yung init from the bulb, yun yung parang magzazap or parang makakapasok, yun yung papasok sa mga insekto. And then kapag napasok sila, sasambutin sila dito sa tubig na may sili at and molasses. Okay? And syempre gagamit din tayo ng bulb hood. Ayan. Mas maganda kung bakal, para yung init ng bumbilya nagta-transfer din dito. At the same time, makintab. So, yung liwanag ng bumbilya na ma-magnify. Ayan. Syempre kailangan nyo ng receptacle. Diba? Ayun, bumbilya, receptacle, bulb hood, and then electrical wires. Ayan. And then supply ng kuryente. Ayan. So basically yun lang yung basic setup natin sa ating light trap. Okay, so pakita naman natin na tinitimplahan ni Kuya Ed yung ating planggana. So kahit walang planggana, pwede yung timba. Pero mas maganda yung mas malapad, kaya planggana yung ginamit namin. Kasi malapad yung kanyang diameter. Mas marami kayong makukollect na insects. Okay? And then titimplahan natin to ng molasses. Ano yung molasses natin? Ayun. Ayan. So, ito yung molasses natin. In terms of ratio naman, hindi naman tayo ganun ka-specific sa ratio. At least magkaroon lang, humalo lang yung molasses doon sa tubig. 20 liter yung tubig, sir, tapos 1 liter yung molasses. Ayun, 20 liters yung, preferably nasa around 20 liters yung tubig and 1 liter yung molasses. Ayan, para malapot din, kailangan din malapot. Para kapag natrap yung insekto, kasi yung iba hindi pa agad namamatay. Kapag dumikit sila sa bulb, pag nag-swimming sila dito, hindi pa agad sila mamamatay. And yung stickiness ng molasses ay sila yung pinaka magtatrap sa kanila dito sa tubig para hindi na sila makalipad ulit. Ayan, halo-halo lang, and then mix natin yung EM5 maya-maya. Okay, andito na yung ating EM5. Yan yung may timpla natin na suka, lambanog, imas, molasses, sili. Ayan. Ang ratio natin ay 10 ml. 10 ml per liter of water, pero sa application natin ngayon, this is 20 liters ng tubig, 1 litro yung nilagay natin, para matapang talaga. Pag nag-swimming dyan yung insekto, wala na, GG na siya dyan. Yan na ang kanyang huling langoy.
Okay? Pansin nyo pala guys na medyo ano no, medyo nakausli sa baba yung bumbilya natin. Hindi siya talaga nakasagad sa ating bulb hood. So ang purpose niyan para makita ng insekto yung liwanag ng bumbilya. No, hindi siya nakalampas siya no, nakalawit ng konti from the hood. So ito yung ano natin, yung level ng hood. Nakalawlaw pa siya ng konti para makita siya ng mga insekto. And isa pang factor dito ay yung surface. From the surface of the water, meron siyang lampas lang isang dangkal. So that's more like 6 to 7 inches hanggang 8 inches yung length, no, yung distance from the bulb papunta dun sa water. No, para kapag dumikit dito yung insekto, trap, napaso, laglag agad. Yung iba kasi ano pa nakakatakas pa dito. So kung masyado tong mataas, pag dikit nila dito, pwede pa silang makarecover, makatakas pa. So dito, pag dikit nila, laglag agad. Okay, so yan yung ating light trap. Okay, so ready na yung ating light trap. Bukas balikan natin to hanggang sa susunod na araw. Tignan natin kung ano mga klase ng insekto ang matatrap dito. No? Pero in general, yung mga insekto kasi ay nocturnal. So active sila sa gabi. Tamang-tama to sa mga mahilig, sa mga active sa gabi. Okay. Madami tayong matatrap dito. No? Pero in general nga, yung mga insekto na tulad ng mga yung mga crickets, yung mga peste, yung mga moths, yung mga gnats. Yan, makikita natin yan dito bukas, no? Balikan natin siya. Okay guys, so ito na yung kinabukasan noong sinet up nating light trap. Okay, tignan natin kung ano yung mga na-trap dito. Ayan. Kuya, ano bang mga hawak mo dyan? Ito po ay po ito. Yung grasshopper. Grasshopper. Ayan. So, yung dami, no? Karamihan ay gamo-gamo. Pero, yung gamo-gamo kasi ano yan, mga flying termites, mga wood termites. So, hindi sila dangerous sa ating garden. Ang pinaka kalaban natin dito, ito. Yan. Yan yung tinatawag na diamond back moth. So, kasi kapag naka-open yung kanyang pakpak, magpo-form siya ng diamond. And karamihan dito, ayun. Ano yung hawak mo kanina, Kuya? Ayun, yung kulay puti. Adult ito ng stem borer. Adult form ng stem borer. Yan yung mga tumutusok sa talong. Kaya mapapansin nyo, parang yung isang tangkay ng talong yung nalalanta. And then mapapansin mo sa may base ng stem, merong butas. Tapos merong uod dun sa loob yun. So ito, may makikita tayo sa buhay pa tong isa. Ito yung purpose ng molasses, ano? So kapag siya sticky yung consistency ng tubig natin, may hirapan silang makatakas na diyan. Okay? So one night lang, no. Ang dami ng mga na-trap. Ayan, may isa pang grasshopper dito. Saan na yun? Ano rin yan? Harmful din yan kasi kumakain din yan ng mga dahon. Ito, may isa pa pala dito. Ito sa mga palay din to sila. Ito. Yung DBM sa ano rin yun, di ba? Yung sa palay din, peste rin sa palay yun. Yun ang nagdala ng mga virus. Yeah. Ito, yung mga insekto kasi carrier din yan ng mga sakit. Ano to, may isa pang moth dito. Ayun, yung kulay puti. Ito, may mga mas maliliit na form ng moth. Ang mga moth kasi mga nocturnal yan kaya lumalabas yan sa gabi. Kaya sila yung mga natatrap natin. Ito, moth din yan. Ito pa isa. Ayan. So yun yung mga inahin ng mga borers, no? Fruit borer, stem borer. Sila yung mga natrap dito. Yung mga larvae nila. Yung adult, yan yung mga natatrap sa sticky trap, sa light trap. And then nangingitlog sila sa mga ilalim ng dahon. Tapos yung mga larvae nila, sila yung mga ngain ng mga stems, ng fruits, and ng mga leaves ng tanim natin sa garden. Ayan, may isang langaw ditong lumapit, oh. Sige lang. Isang dulas mo lang. Nabanguhan kasi sa molasses. Isa pa pala guys, after ng makatrap kayo nito ng sa isang gabi, kapag nakita nyo medyo makapal na yung mga insekto, salain nyo sila, tanggalin. Kasi kapag napunuan nila to, kapag hindi nyo nililis at napunuan to ng yung buong surface, puro patay na insekto na yan, makocoveran na nila yung surface, and yung mga susunod na matatrap dito, mas madali na sila makakalis kasi nakapatong na yung mga insekto dun sa ibabaw ng
ng mga iba pang patay na insekto. Okay, so dito na ngayon guys ng ating light trap ano. Umaga na ulit. So tinanggal na natin yung mga na-trap natin kahapon. And then ayan, may bagong batch tayo ng mga biktima. Okay? Umpisa natin dito sa pinakamalaki. Ayan, yan yung isa pang uri ng moth din na yung kanyang caterpillar, yung larvae form niya. Yun yung nagda-damage sa mga leaves. Kumakain ng mga leaves ng ating mga tanim. Tapos pansin nyo, may buhay pa oh. Nagpupumiglas pa. Ayan yung tinatawag na hoppers, no? Hoppers, yan yung mga nagkakalat ng sakit. Actually hindi ko sure kung nabanggit ko to dun sa disease prevention video ko. Pero yung mga ganyan kasing mga insekto, sila yung nagkakalat ng mga diseases. So, kung frequent ang inyong mga pag-i-spray and meron kayong mga ini-install ng mga light traps and mga insect traps, may iwasan nyo rin yung mga diseases kasi sila yung mga nagkakalat ng viruses, fungus, mga insekto. Ayun, buhay pa pala yung isang yan. Okay, maliban doon, meron dito yung mga colorful moths na na-trap. Hindi masyado makita yung kulay. Ayan, blue. Blue tong isang to. Anyway, marami tayong iba't ibang uri ng moth na nahuli. Ayan. Yung mga moth na yan, active sa gabi and yung kanila mga larvae forms, yun yung mga dumadamage sa mga tanim natin. Ano? May gusto akong i-close up sa inyo dito eh. Hindi masyado makita. Ito. Yan, Ito to. maliit Yan masyado. ay hirap makita. Black beetles ang tawag ko dyan. Ayan, ang tawag dito ay black beetles. Black beetles parang yung banda. Mga dami sa sibuyas. Ay, sa pipiin natin. Sa mga leaf vegetables. Hindi masyado makita, ang hirap ipa-close up. Liit yan eh. Pero nung Ayun, yan. Yan. Oh, buhay pa pala to, no. Yan yung flea beetle or black beetle. Nangangain to ng mga Brassicaceae family, mga leafy vegetables. Ito yung isa sa mga matinding kalaban. And since beetle siya, matigas yung kanyang katawan, mahirap siyang kontrolin. madami sila. Okay. Hindi na natin gano'ng mapansin. Liit eh. Oh. Mm. Dami, oh. And marami pang iba't ibang uri ng mas maliliit na insekto. Ang hirap lang mag-focus. Hindi ako naka-manual focus. Ayan, yung mga maliliit na tuldok na yan, yan yung mga adult form ng leaf miners. Ayan, yung mga maliliit na yan yung ayun. Yan yung adult ng leaf miner na nagda-damage sa mga leaves kaya merong parang mapa-mapa yung inyong dahon. Sila yung nagdudulot niyan. Okay, so kita natin very effective yung ating light trap. Isa pa palang advantage ng paglalagay ng light trap isa siyang paraan ng pag-monitor or pagsa-survey kung ano yung mga insekto na nambubulabog sa inyo, naninira ng inyong mga taniman. So kapag kilala nyo na yung mga pesting naninira ng inyong taniman, mas madaling mag-adapt and mag-adjust sa control methods na inyong gagamitin. Okay? Okay, so nakita nyo na yung setup namin ng aming light trap. So sana marami kayong natutunan sa video na to and pwede nyo nang gayahin, napakadali lang. And siguro overall gagastos lang kayo ng mga hindi kayo lalampas ng 300, 200 pesos para makagawa ng ganito. Kung marami kayong mga reserbang receptacles ng mga bumbilya sa bahay, hindi nyo na kailangan gumastos. Okay? So kita-kita tayo sa susunod na video. Ingat and keep farming!